maganda tong topic ni Sir Vadcaster. Oh. Malacanang, bakit? Sabi ng Malacanang, bakit takot na takot si Sara sa SALN documentation? Gusto nyo wag ipresenta? Nako, bakit? Guilty? Ayaw ipakita? Nako, si Attorney Jinky Luisto na naman to, sigurado. Sige, pakinggan natin. Again, siyempre sa mga bagong pasok, mga kapsat, no, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Like and subscribe tayo, mga kapsat. Here we go. Pasok, Sir Bad. Bilisan na natin to. Double time natin dito, Sir Bad. Good morning, Sir Bad. Buenos dias, buenas tardes. Nako, makukulimlim na naman. Lalabas na nga ako mamaya. Makulimlim pa. Oh, Sir Bad. Buenos dias, damas y caballeros. Binanatan ng Malacanang itong si Vice President Sara Duterte. Agoy. Na through her defense team na sinasabi nila magaling daw, kinakain daw ng buhay ang prosecution team led by Congresswoman Jinky Luistro. Pero ngayon, mukhang takot na takot sila. Kaya itong tanong ng Malacanang, bakit takot na takot si Sara Duterte sa presentasyon ng SALN documents niya? Duwag na duwag ba? Dahil ba ito na huling-huli siya dyan? Kung saan nag-declare siya for 20... Okay, parang nawala tayo. Okay ba? Wala yung signal ni Kung Sir saan Bad, nag-declare siya nung 2025 SALN? Okay na, Sir Bad. Okay na. Dali parang nawala. Kanya pa ba tayo? Dali Okay. Nagluloko-loko. Sige, okay na. Dito na. Okay. So, huling-huli kasi talaga si Sara dito sa SALN niya. Kung saan na-declare niya for 2024, ang SALN niya ay 88.5 million. At 2025, 98.6 million. So huling-huli talaga nagsisinungaling, huling-huli talaga nagba-violate ng batas, pertinent law sa SALN at saka violation of the Anti-Graft and Corruption Act, at hindi lang siya may immunity as Vice President, pwede pa siya kasuhan ng plunder dito. And yet, as lumabas doon sa hearing ng pre-trial hearing ng Kongreso, according to the Anti-Money Laundering Council, nakakita sila na meron sila Sara ng 600 transactions. Ay, grabe. From 2005 to 2026, 600 transactions. Ibig sabihin, kahit under investigation na siya ng Senado at Kongreso, tuloy-tuloy pa rin yung pagtanggap nila ng pera ng drug money nila Michael Yang. Kaya nagkaroon sila ng 600 transactions totaling 6.7 billion. So alam ni Sara, huling-huli siya dito. Kaya as we reported earlier, ang pangkontra na lang nila dito kaysa depensahan ito, pinapatanggal nila itong SALN document na hindi daw dapat ito ipresenta. Pinapatanggal nila sa among 28 pieces of documents and testimonies. Kasama na itong SALN report ni Sara Duterte, kung saan bago lang siya sa gobyerno, mga 12 million lang ang yaman niya, pagkatapos biglang umakyat. Ito, pinepeke pa ito, pero kahit itong 98 million na hindi talaga ma-justify, hindi talaga yung mga income niya. Ang sabi nga ni former Senator Trillanes, kung susumahin yung mga tinanggap na niya ng mga salary, mula pang vice mayor siya to mayor, to vice president, aabot lang ito ng mga 30 to 40 million. Yun kung hindi na sila kakain, hindi na sila magbabayad ng tuition sa mga anak, hindi na sila magtatayo ng negosyo na lahat nalulugi. Kumbaga, abonante naman sila, kumbaga nalulugi, and yet umabot pa ng 98 million ang SALN nila. Yun, magic SALN na yun. Magic. Pero yun pala, 6.7 billion talaga ang yaman nila. At marami pa yan. Siguro mga trillion talaga yan. Trillion talaga yan pera ni Sara Duterte. Kaya alam niya, sabit na siya dito. Sabit na siya dito. In fact, ang Malacanang na mismo, si Undersecretary Claire Castro, ang umupak kay Sara Duterte.
Sabi niya, bakit tatanggalin yung SALN report na yan? Bakit tatanggalin yung SALN document na yan? Yan ang pusod, core of the issue. Kumbaga yan ang puso ng issue. Meron pa man mga iba, yung confidential funds, pero kumpara dito sa SALN, 612 million lang yung confidential funds, ito 6.7 billion. At pwede pa nanggagaling sa drug money. Kaya importante talaga maipresenta. Kasi gamit itong akusasyon dito sa SALN, pwede mapilitan ng ang AMLAC na ipakita yung mga bank records. Diyan makikita natin yung mga dividendo nila or mga monthly kita nila na share nila. Hindi lang kay Sara, kundi share ni Kitty, share ni Pulong, share ni Baste, share ni Digong, share ni Hanilet Abansenya, share ni Mrs. Zimmerman sa kita kuno at the expense of 30 million lives. Kita nila Michael Yang, Peter Uy, Alan Lim, lahat yan mga Chinese na mga drug lords na pinatakas rin nila nung hinahabol ng mga ito. Sabi ni Claire Castro sa press con kahapon nung tinanong kung anong reaction ng Malacanang dito sa dirty trick ng mga magagaling daw ng mga defense lawyers para tanggalin ito sa ebidensya. Kasi minamarkahan nila, ayaw nila markahan ito. Gusto nila tanggalin ito kasama na 28 evidence and testimonies and video pa, pati video pa. Again, sa mga bagong pasok, shoutout po sa inyo. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat. So sabi ni Claire Castro, the palace, the administration will not interfere in the work of the Senate. But as far as we know, this is the core. This is the meat of the case of the complaint against her regarding the alleged unexplained wealth. So sabi niya ito, hindi man nakikialam ang Malacanang sa Senado, pero sabi niya, syempre speaking as a lawyer at sharing the opinion of Malacanang, specifically President Bongbong Marcos, ang pananaw nila dito sa SALN issue, sa 6.7 billion SALN issue, ito yung meat, ito yung buod, ito yung puso ng issue. Lalo na doon sa issue ng unexplained wealth or tagong yaman. Kumaga, huling-huli siya dito. Hulikaw na hulikaw siya dito. Walang kawala, Sir Leonardo. Sabi niya, sabi ni Claire Castro, if she is removing this, how can she show the people that she is upright and clean and has no unexplained wealth? Sabi niya, kung tinatanggal na nila itong SALN report ng ombudsman, Patrick Briones, paano niya ipapakita sa tao na malinis siya, na matino siya at wala siyang tagong yaman? Ito kasing issue ng SALN ni Sara na umabot ng 98 million ibig sabihin na alam niyo ang bumaba na talaga yung presyo ng milyon. Hindi ka na maging proud sabihin, yan milyonaryo yan kahit may 1 to 2 million lang sa bangko. Hindi. Ang batayan ng milyonaryo ngayon dapat yung may 55 million ka, kasi ang bumaksak talaga yung value ng milyon. Halos hindi na ito, hindi na big thing ito eh. Kung may 55 million ka, yun, kasi ibig sabihin milyonaryo ka na rin sa Amerika. Pero yung 1 million natin dito, $20,000 lang sa Amerika, or more than mga 23,000 mga $20,000 lang sa Amerika eh. Kumbaga, kung milyonaryo ka dito, kung 1 million lang meron ka. So kumbaga, baksak na talaga yung value ng milyon. Kaya napakaliit talaga itong 98 million dineclare ni Sara. Sana mas credible pa kung dineclare niya ng 1 billion, 500 million, ganun. Sa tagal nila sa pwesto. Pero itong 98, kwan na nga ito lang mismo, panloloko na talaga ito eh. Pangguguyo na talaga ito. Biro mo, mas mayaman pa sa kanya si Martin Romualdez, mas mayaman pa sa kanya yung iba, karamihan ng mga kongresista at mga senador. Mas mayaman pa sa kanila yung mga kapitbahay ko dito. Wala na nga value yung kwan, and then yan pa ang dineclare ni Sara. Yan kasi, ginagawa nila yan kasi pilit, tulad kagaya ng tatay na nagkumakain sa karinderiya, pinapakita yung butas na sapatos, pinapakita yung props na bahay, yung lumang bahay nila na hindi na nila tinitirahan, pero tuwing may bisita sila,
lalo ng mga DDS, yun, doon sila nagpapapicture sa lumang bahay, doon nagbe-birthday kuno. Pero kahit si Pulong Duterte, inamin mismo, wala, maraming bahay yan si Hanilet. Malalaking bahay yan, mansion ng bahay niyan. Props lang yun. Parang inaamin na rin niya, yung nagka-problema sila, nagkaaway-away sila, pati si Hanilet doon, yung attempt sana ni Hanilet, ibenta yung props na bahay. Kasi kung talagang tumitira ka dyan, bakit mo ibebenta? So hindi, props lang yan. So yun nga ang pinapakita nila, na mahirap sila, hindi sila yumaman sa pwesto, hindi sila nagnakaw sa pwesto. Agoy. Kaya pag natalakayan na itong issue na ito, pag natakel na ito during the impeachment trial, magigiba sila dito kasi kahit yung mga bobong mga followers nila, ma-realize na talaga ay totoo pala, magnanakaw si Sara. Kuwan lang pala, kaplastikan lang pala na kumwari simpleng tao lang siya, ganoon, hindi kuwan. Tingnan nyo, hindi class, hindi social, hindi nga sila nagpapakita ng mga expensive bags, mga alahas, maingat sila diyan. Pero tingnan nyo naman, puro first class. Ginagawa parang Quiapo na lang yung The Hague, the Netherlands. Wala na talaga. Mahuhubaran na talaga si Lucy. Kaya kabadong-kabado lahat sila, lalo na yung mga abogado, paano nila depensahan. Diyos ko po. Yun na yan, yung The Hague, the Netherlands. 1 million yan. Lalo na ngayon, mga 2 million na yan. Back and forth, pati hotel, pati chauffeur, chauffeured na mga BMW, Mercedes-Benz doon, nirentahan nila tuwing andun sila. Driver, lahat, pagkain, lahat. Tingnan nyo, hindi nga nila pinapakita kung saan sila hotel nakatira, hindi sila nagpapakita kung nasa first class sila. Although yung namatay na kapatid ni Duterte, na bumibisita rin sa kanya, kasi salit-salitan sila walang linggo na walang Duterte doon. Yun, minsan nag-post pati yung girlfriend niya na nasa first class sila, nasa first class accommodation sila sa eroplano. So yan, on top of the 150 million. Mas mahal ata itong bagong lawyer ngayon ni si Haynes. Mas mahal ito sumingil. Siguro ito mga 200 million na. Kung si Nicholas Kaufman 150, ito 200 million na. Pero in spite of that, sa mga gastos-gastos nila, linggo-linggo may Duterte bumibisita kay Digong sa the Netherlands, pilit pa rin nila niloloko yung mga supporters nila na simple lang ang buhay nila. Kaya dineclare ni Sara 98 million nang nasalin. Arton Diyan Jalag, siya madadali kasi napakalaki ng discrepancy yung 98 million kumpara sa 6.7 billion bank transactions. Kaya tama itong si Claire Castro, hindi dapat tanggalin ito at thanks sa galing ng mga prosecution lawyers, hindi nabigo, hindi nakuha yung kagustuhan ng mga lawyers ni Sara para i-omit or alisin yung 28 documents and testimonies. Kasama na yung expose ni Senator Trillanes na as far back as 2016 meron na sila Sara at si Digong sa isang bank account pa lang sa Pasig, sa Julio Vargas, sa BPI meron na sila 2.4 billion joint account ni Duterte at ni Digong. So lumaki na yun sa 6.7 billion. Pagkatapos yun, gusto nila alisin yung testimony na yan ni Trillanes. Gusto rin nila alisin yung testimony ni Madriaga na nagde-deliver siya ng pera para sa kanila. Gusto rin nila alisin yung testimony ni Madriaga sa Kongreso sa hearing ng Justice Committee kung saan inulit niya. Binasa niya yung affidavit niya. Gusto nila tanggalin yan. Gusto nila tanggalin yung COA report na sinisingil na si Sara. Pinapabalik yung pera na nilustay niya. Kasi para niya yung may finding ang COA na binulsa lang talaga ni Sara yung mga confidential funds. So gusto nila alisin yun. Pati siguro yung sa BIR record sa harangin nila yun. So 28 yan. Pati siguro yung Security Exchange Commission testimony, tatanggalin nila yan. So buti na lang hindi sila nag-succeed at sinabi ng Senate Secretary, hindi, sa level natin wala tayong power. Tama yung prosecution. Sa level natin, wala tayong power para i-omit o para tanggalin yan mga ebidensya. I-admit na natin yan. Doon na kayo makipagdebate sa trial proper. Yun lang, ang mga senator judges lang ang may karapatan, harangan, or syempre, magbalitaktakan yung depensa at saka yung prosecution. And then, as always nangyayari sa Senado,
they will put that to a vote after syempre, yung mga DDS boboto na harangin yan. Yung mga majority naman, boboto para ipresenta yan. Kasama na yung BIR box, na sinabi ni Jinky Luistro ay talagang determinado sila ipresenta pa rin ito. Siyempre, gagawin ang depensa ng lahat para haharangin ito. Pero sabi ni Jinky Luistro, ipupush na nila ito. So ito, baka ito, harangin pa rin nila ito. So panoorin natin itong si Jinky Luistro. Ayan, Senator. Kong, bakit po kaya ganun sa tingin ninyo yung ginagawa ng defense na gusto nila may separate marking pa when in fact parehong documents lang naman? Bistado na. Well, that is their Delaying prerogative. Pero kagaya nga po ng binanggit ng ating chair na ayaw naman po namin na mag-speculate kung ano po ang kanilang dahilan. Chair, you mentioned earlier yung possibility po ng pag-open ng BIR box at the soonest possible time. Yan. So, are we looking at parang pag-open pa lang po, pag-convene ulit ng impeachment court, matakal na sana po, pati itong box. It depends on the impeachment court because I believe that this is significant also to be considered for the purpose of supporting or determining the veracity of the allegation of the unexplained wealth, amassing unexplained wealth, non-disclosure in the SALN, and non-divestment of other transactions and undertaking. No, as a matter of fact, we would have wanted it open during the proceeding of the Justice Committee, except that we expressed also our apprehensions about the possibility of violating some provisions of law, particularly the National Internal Revenue Code, which was cited by Commissioner Charlie Mendoza when he testified in the Justice Committee. So even if pangdulo pa po yung ating unexplained wealth article na itatakal? Yung sa amin, no, we wish to express our position about the BIR box. If we will really decide to file the necessary manifestation on this, we will be submitting to the impeachment court kung ano man magiging resolution nila on the matter. Ma'am, si Attorney Michael Poa, in an interview, sinabi po niya na for them, para po sa kanila, yung importante po na sana, pag-convene po ng impeachment court, mapag-usapan na, magkaroon na po nung, kumbaga, resolution do sa 2/3 threshold. Sabi po niya, that will be part of the ground rules. Okay, 2/3 na yan. So, yan. In fact, dito pa lang, as revealed by Congresswoman Jinky Luistro, dito pa lang sa pre-trial conference, Kabado na. When words fail, you know it's real. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat po. sinubukan na rin harangin ng depensa itong BIR records na wag na markahin kahit hindi pa nabuksan, gusto na nila i-omit na ito. Among 28 documents, i-omit na ito. Hindi pa nabuksan yan, ha? Gusto na nila patanggalin. So takot na takot talaga sila. Tama si Claire Castro, takot na takot talaga sila. Kasi diyan makikita, hindi lang sila meron hidden wealth, ill-gotten wealth. Tax evader pa rin sila. Diyan yung lahat tayo na nagbabayad ng tax, talagang magagalit sa kanila kasi tax evader sila, tax evader yung mga negosyo nila, ha? So kaya kwan talaga, ha? Kaya nakikita mo talaga na hindi sila ready para makipagdebate sa makipaglaban sa pagpresenta ng mga magagandang ebidensya o malalakas na ebidensya. Gusto lang talaga nila ang mga dalawang strategy lang nila, yung delaying tactic, i-delay. Although ngayon wala na yan, tuloy-tuloy na talaga ito. Parang train, gumagalaw na ito hanggang sa July 22 na, sana masimulan na talaga. And then another thing yun, nagpapatay sila ng ebidensya, nagpapatanggal sila ng mga ebidensya na nakita nila na parang indirect admission na rin nila ito na talagang delikado si Sara, delikado. At pagdating naman doon sa 16 votes, kulang pa 3. Pero na-agree ako sa mga ibang legal expert na sinasabi, marami kasi kahit mga DDS senator ay up for re-election. So kung makita nila, grabe yung public opinion, kumbinsido makaramihan ng mga tao na guilty talaga si Sara, boboto rin yan para sa conviction ni Sara. Nakita nyo naman, hindi natin akalain na tatraidoran pala ni... although sinasabi na natin ito noon na si Cheese at si Joel ang mag-over the bakot. Pero tingnan nyo, nangyari talaga yan. So baka yung iba, baka makabilyar at si
Loren Legarda, baka bibigay rin ito. So makabuo na ng 16 votes para sa conviction ni Sara Duterte. O, yan lang muna ang paunang vlog natin for today. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog. Salamat, Sir Bad. Kaya takot at takot ang kampo ni Sara, no? Talagang wala na. Sukol na sukol dumabsat. Sige, Sir Leonardo, mag-isang topic pa tayo. Singit ako ng isa. Short topic lang. Countdown ulit tayo. Here we go. Countdown.